So sabi ko, gusto kong magtayo ng sarili kong spa one day. Kaya natin yan. Ang ano lang naman natin, puhunan, oil at saka yung pagod natin. Why do you think is it working? Ayaw ng Pilipino magbayad out of the pocket. So, syempre, yung insurance gagamitin nila. So, habang may insurance, may negosyo. Tatrabaho din ako sa ibang clinic para may pang-cash flow ko doon sa clinic ko. Dami ko pong kinat noon. Bawal ganito, bawal kumain ng ganito, bawal bumili. Tipid-tipid, gano'n. Kasi alam mo naman kung saan ka pupunta. Hindi naman yun yung gusto mo maging buhay mo na miserableng tipid-tipid na lagi. Tipid forever. Forever. Diba? Hindi ko rin po sinabi sa father ko at sa asawa ko, like, nagulat na lang sila, oh, ang dami mong package. Saan galing yan? Nung nakuha ko na lang po yung lease agreement, saka ko lang po sinabi sa kanila, magtatayo ako ng clinic. Kasi ako pag may nakita akong vision, sige, gawa agad. Ganon. Aggressive, tsaka impulsive. Ganon ako eh. Minsan di ko nga sinasabi kung anong plano ko para wala ng ano. Walang kontra. Never kong inisip yung failure. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our podcast. Ang guest natin today ay she has healing hands, no? Sabihin na lang natin. She's a proud registered massage therapist dito sa Canada and she transitioned to owning her business, no? Yung kanyang sariling negosyo. So, let's introduce her, si Jenicel Cerquiano. Hi, Jenicel. Hello po, Miss Cherry. Welcome to our show. Thank you po and thank you for inviting me guesting. here. How do I call you? Jenicel po. Jenicel. Opo. Okay, so tell us, Jenicel, first about the business. Like, what do you do now? What keeps you busy? Sa business po, meron kaming massage therapist. Meron po yung registered tsaka non-registered. Nagmamassage po. Meron din pong facial, Brazilian lymphatic drainage, kids massage, prenatal para sa mga buntis. May hot stone and cupping po. Yung cupping tinatawag sa atin bentosa po. Yes. So it's pretty much, it's a whole service spa. Yes po. No? Inspired you to put up a spa? Nung una po, wala, hindi ko lang alam kung anong gusto kong gawin sa buhay. Tapos sabi ko, 9 to 5 job, parang kulang. Tapos may mga anak. Siyempre, hindi talaga kakaasya. So, nag-iisip ako kung anong magandang, yung magiging full-time job na malaki yung kita. Tapos one day, sa office po kasi ako nag-work that time. As in, meron kaming benefits, hindi ko ginagamit, hindi ko alam na may mga massage, ganon. Tapos one day, sinabi ng friend ko po, uy, magpamassage tayo, ganito, gamitin mo yung insurance mo. Ay, pwede yun, hindi ko alam. Ayun po, nung natry ko yung massage, ay, masarap siya, masarap magpamassage, maganda siya, sabi ko. Tapos natanong ko dun sa owner, magkano pong sahod ng mga nagmamassage? Ay, ang laki, ganon. Parang 60-40 daw. Ano yung 60-40? 60% sa therapist, 40% sa clinic. So parang, oy, malaki na yon, di ba? Doon po ako nag-start na nainganyo na mag-start ng business. Pero back home po, lagi kasing, gusto ko yung gumagawa ko ng sarili kong pera. Yeah. Yung nagtitinda ako, elementary yata ako, nagtinda na ako sa harap ng bilyaran namin ng mga palamig, ganon, barbecue, banana queue, ganon po. Tapos ayun, yung lola ko din, gusto niya nagpapamanicure, pedicure. So parang nadala ko yung ganong attitude na gumagawa ako ng sarili kong pera. Pagdating po dito, ay nag-start po akong mag-aral. Tapos hindi Wait naman lang before you continue, ano yung trabaho mo bago mo tinayo yung sarili mong negosyo? yung sarili pong spa, sa office po. Anong Sa linya? Is it linya, already administrative in parang assistant healthcare? po. Hindi pa Administrative po. assistant. So it had nothing to do with Wala pa po. healthcare. And how long have you been working there before? Nag-start You po put ako doon ng your 2007. Ay, hindi. End po ng 2006. Tapos nung una wala pa akong balak talaga kasi hindi ko pa alam gagawin sa buhay. Tapos nag-anak ako na nag-anak. Nung nag-start na po ako nag-anak, from office work 2006, nung nag-anak ko 2011 nag-start. Sabi ko wala na to, mahirap ito lang yung work ko. Tapos sinubukan So wait, ko balikan muna mag-aral. natin. I guess balikan na natin yung kailan ka nagpunta dito sa Canada? Sa Canada po 2006 ng
October, November. Tapos nag-start Tapos po ako winter ng work. agad pagdating Winter mo. agad. Paano? Hindi pa ako nag-start sa office noon. Sinama din po ako ni mother sa mga mga part-time cleaning, mag-babysit, ganyan. O, doon muna tayo. So, pagpunta mo dito, 2006, ano yung mga circumstances? Why did you move to Canada? Si mother po, kinuha niya lang po kami. Wala akong Ng alam-alam. mom mo. Basta okay, sunod Okay. lang, ganun. Okay. Your mom went here as what? And how long was she Caregiver here? po siya. Oh, she was caregiver. I think 2021, 2001, 2002. 2001. Oo. Tapos 2006, nakuha na niya kay... Ako lang po muna. ikaw lang. Isa-isa Okay. po kaming magkakapatid kinuha Ilan ba niya. kayo? 5 po. Lahat nandito na kayo Lahat ngayon? po nandito na. Okay. Kasi So, daw ikaw yung nauna. hindi niya kayang sabay-sabay. Mhm. Mabigat. Mhm. Mm-mm. So, ang hirap din ng pamilya, no? Hindi magkakasama, no? Opo, sa umpisa. Oo. Tapos pagdating dito, when you finally got all reunited, what year was that when you all got reunited? Dumating po ako 2006, tapos yung dalawa ko pong kapatid 2008, tapos yung isa 2009, tapos yung isa po 2010, 10 na po. Yeah. Tapos si father dumating 2017. Parang from Isa-isa. 2001, nung umalis yung mommy mo, 2017 kayo na kompleto. Opo. Marami ring sakripisyo for the family because of the lost times together. Yes po. Hindi ba? But let's focus muna lang on your story. Mhm. So, you moved here, kinuha ka ng mommy mo, ikaw yung una niyang kinuha. Tapos, ano ka nun? After, tapos ka na mag-college no? Nagtatrabaho ka hindi na ko po or hindi pa? Hindi po ako nakapagtapos ng college. Kasi nga dumating na yung paper, so Mhm. dito naman, di ko naman naisip mag-aral kasi naisip ko tulungan si mother mag-support sa Philippines sa mga family. So sabi ko sa kanya, it's okay ma, mag-work na ako tapos tulungan kita magpadala sa kanila. Mm. So yun, nag-aral yung mga kapatid ko, private high school, ganyan. Sa padala nyo ng Padala ng mommy padala. mo. As in, walang natitira sa amin. Puro Talaga? padala. Lalo pag may Mhm. sakit, ganyan. So yun, nagtrabaho ka na doon, tapos nakapasok ka na doon sa opisina, yung administrative Yes work. po. Doon po sa administrative assistant. Tapos nung nakuha ko naman po yung mister ko, nag-anak na kami. Tapos nag-maternity leave ako, na-stop. Tapos bumalik ako ulit sa office. Sabi ko, sa ba ako ng trabaho, napupunta lang sa daycare. Di ang mahal-mahal Oo po ng nga. daycare. Oo. Kasi i-combine po yung sahod yung mag-asawa. Tapos doon nila ika-calculate kung magkano babayaran sa daycare. Mm. Sabi ko, wag na lang ako magtrabaho. Mag-alaga na lang ako ng anak ko. Hanggang yun po, hindi na ako nagtrabaho. Kung magtatrabaho man ako parang part-time, one day a week. Kasi mapupunta din sa daycare, so Oo bale nga, wala. no? Mm-mm. So lumiit din yung bayad nyo sa daycare dahil hindi ka na nagtatrabaho. Dahil po, opo. Oo. So, Na parang spinend mo na lang sa mga anak mo. Mm-mm. Okay. So, nung dumami na po sila, yung isa naging 4, pero nag-start na po ako nag-aral noon. Nung sa isa, I think sa pangalawa, nag-aral na po ako. Mhm. So, una ko pong kinuha dahil kinahiligan ko po yung manicure pedicure sa Pilipinas. Nag-spa management po ako. Natapos ko po yon. Mhm. Ang mga kasama po na services doon, facial, manicure, pedicure, waxing, Mhm. chemical peel, tapos yung mga laser hair removal. Mhm. Pero hindi ko lahat in-apply. Parang Mhm. nag-focus ako sa manicure, pedicure ng part-time. Mhm. Like, pumupunta sila sa bahay Mhm. noon. Mhm. Tapos, tinigil ko din kasi nag-anak na naman. Oo. Opo. Pero maganda sana yung kita nun. Maganda naman. Maganda po kasi cash dahil pumunta Cash, siya sa oo. bahay. Tapos wala kang opisina. Walang Wala kang opisina. travel expenses. Mm-mm. Naalagaan mo yung mga bata. I suppose kasi nandun sa bahay. Yes Okay. po. So sabi ko, gusto kong magtayo ng sarili kong spa one day. So nung natapos ko po yung spa management, kumuha ko ng accounting para meron akong background sa finance. Negosyo. Ang Ganon. galing. Okay. Pero hindi ko po natapos. Kasi nung time na yon, nung second sem na po, isa-isa kaming may sakit. May sakit. Halimbawa, 1 week yung isa kong anak, second week yung susunod. Hanggang 5 weeks, may sakit. Oo. Tapos the following week, exam na po. Oo. So, hindi ko alam sasagot ko kasi Oo. wala ka ng 5 weeks sa school, di bagsak pagdating na exam. Pero isa lang po yata yung nabagsak ko nun. Hindi ko na inulit dahil nabuntis na naman ako. Mhm. So, wala na yon. Tapos, kumuha rin ako ng parang isang course ng payroll. Natapos ko pa yung payroll.
Tapos kumuha rin ako ng Nung cabinet. kinukuha mo yan, gusto mo na talaga magnegosyo. Gusto kasi ko na po pinag-aaralan magnegosyo. mo na Parang diba? iniisa ko na po sila habang iniisa-isa pine-prepare mo ko na. po yung sarili ko. Tapos nag-cabinet making din po ako. Sabi ko, out of the blue, bakit gusto ko ng cabinet Oh, making? ba't pumasok yung cabinet making? So, siguro po dumating kasi yung time na para matuto ko mag-handle ng tools. Ngayon po nagamit ko lahat siya. Lahat po nung pinag-aralan ko nagamit ko nung nagsimula ako. So, ako yung nag-a-assemble ng mga cabinet na gagamitin sa spa, ganon. It's amazing, no? But did Yes you have po. that vision when you thought of cabinet No. making? Or parang, Wala kasi lang. sometimes sabi nga nila yung may darating sa'yo na gusto mo tong gawin. And when you follow that particular calling sa'yo, later on it will all make sense. Na pag tiningnan mo when you look back on it, kaya siguro mapapagtagpi-tagpi mo and it helped you. It Yes helps po. you where you are, no? Basta You're yun na lang po. you're another proof of that. Pang ilan na kitang narinig na Mga ganyan. ganun na nga po. amazing. After po ng cabinet making, hindi ko rin natapos. Kasi 3 sem po siya. Second sem lang po natapos ko dahil nabuntis na naman po ako. Sabi ng coordinator, hindi pwede kasi manganganak ka ng April. Mga first week ng Exam, April. oo. End ng April matatapos yung third sem. Alam nga naman buntis ka, malaki ka ang tiyan mo. Nagbubuhat ka ng mga 4x4 Oo na nga kahoy, naman, ganon. oo nga naman. Pero na-enjoy ko po siya. Oo. After ko po nung manganak, babalik ako. Hindi na siya covered ng OSAP. So, kailangan ng pay out of pocket. Wala talaga akong budget. As in, walang-wala. So, noong mga panahon na yon, hindi ka naglalabas ng tuition fee. It's under OSAP under talaga. OSAP po talaga lahat. Walang-wala Oh, wow. po. Yeah. I guess that's one of the amazing things about Canada. Yes no? Na po. Nakatulong po siya ng malaki. Pwede mong maasahan yung OSAP. Hopefully, I'm not sure about the current state of the OSAP now. May mga nagsasabi kasi na bumaba or hinigpitan or hindi na pareho yung mga eligibility. Pero ganda na nakinabang ka dun sa ganun. Ay, sinabi niya po. Ang dami ko pong ano. Oo nga. And yung then, mga nakuha ko sa OSAP, tinabi ko yung iba. Siya yung ano ibig sabihin ng OSAP para dun sa OSAP, mga parang hindi taga-Ontario? Ontario Student Program, ganun siya. Na kumbaga, pwede mong i-loan yung tuition fee, no? Yes po. So, ganito po kasi yun. So, mag-a-apply ka ng OSAP based on your income at saka kung may married ka, may kids ka, kung yung income, i-calculate po yung income nyo, saka nila sasabihin kung magkano eligibility. So, dalawa po yung ibibigay nila, grant and loan. So, yung grant, hindi mo na babayaran pabalik kapag finalo mo yung ano nila roles. Halimbawa po, yung grades mo matataas. So, yung grant, magiging grant lang yon. Oo. Pero kapag yung nag-reduce ka ng courses, Oo. imbes na full-time, nag-part-time ka, tapos hindi mo tinapos yung second sem, yung first sem lang, yun ang possibility na yung grant maging loan. Babayaran mo yun. Babayaran po. Oo. It makes sense naman kasi baka Yes, kinubra mo. na-experience ko rin po yan. Oo. Kaya tumaas din yung loan, ganon. Okay. So, naging grant din yung, naging loan din yung isa mong grant dahil hindi mo natapos. Dahil hindi ko natapos. Mhm. Yes po. Okay. And then, so after cabinet making, Ay, nag-ano pa po ako. So, nag-decide na lang ako mag-baking. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung ano po, yung mga anak ko, Mami, gawan mo ako ng cake sa birthday ko. Hindi ko po alam gumawa. Kahit meron na yung instruction yung sa mga nabibiling cake mix. Lagi po akong palpak, sunog, ganon. Kasi iba pa rin yung natuto ka sa school. Yung mga techniques po na tinuro nila. So, natuwa po ako kasi ang saya mag-bake. Yeah. pero ang ako. tiyaga mo rin, yung talagang babalik-balikan mo yung mga nag-aaral ka talaga, o sabi mo magsa-stop ka, manganganak ka, pero babalik ka talaga, no? mag-aral. Kasi po, useless nga po mag-work dahil mapupunta sa daycare. Kaya mas nakakatuwa po mag-aral. Masaya mag-aral. Yeah. Nakikita ko nga yung happiness dun sa twinkle sa eyes mo when you're talking about studying. Kasi actually yung mga interest mo medyo pareho sa akin. Parang I can imagine why you would enjoy cabinet making. I actually also like, holding tools and making something with your hands na magagamit mo na practical na parang makikita mo araw-araw nandyan. And it holds your personal
belongings. It Yes holds your po. personal stuff. And baking, obviously, especially if you have kids. Yes po. Ngayon, busy na sa work, hindi makapag-bake. Yeah, hinahanap-hanap Tapos, so pa rin naging nila. baking Yeah. and then, Ayun na po, massage therapy na po. kaya sabi mo kanina sa akin, 6 na programs. Yes po, may isa pa po after ng massage therapy. Ano pa, pagkatapos. Home renovation. Nakakatuwa, Jenicel. Ang Yes dami mo po. palang pinasukan talaga ng mga programa. Kasi po yung mga yon parang hindi ko kinuha siya para maging career. Oo, Kinuha ko siya oo. para for personal use. Halimbawa sa Mm-mm. bahay may sira, at least yung may basic knowledge po ba? Kasi ang mahal po mag-hire ng Correct. gagawa, Oo. tatagain ka sa presyo talaga. Oo. Pero at least kahit paano, Mga meron ganong akong kurso alam. pala. May mga ganong programa pala. Mga short term. Short term. Saan kinukuha yan sa sem. mga colleges? Saan colleges kinukuha yan? po. Mga vocational colleges. Opo, mga colleges. Humber College, meron po. Oo. Like halimbawa, home renovation, ganun. Gano'ng katagal yan? Mga Dati po, 2 years. Ngayon, 3 sem mahaba na rin lang. pala. 3 sem ngayon na may lang. 3 sem na ganun. Mm-mm. Home renovation, ang laki nga na matitipid mo dyan. Mm-hmm. Don't tell me ikaw ang nag-aayos sa spa mo ngayon pag meron Pag may po, Pag may mga pag yung mga simple lang. diferensya. Pero at least may Pero wag alam lang, ka, diba? Kung anong nangyayari. Yeah, kaya lang syempre amateur style. Kasi di naman ako skilled. Oo. So, yeah, may konting ano lang. Makikita mo talaga yung difference pag skilled yung gumawa sa amateur. Pero iba kasi yung wala ka talagang idea. Yung parang, may sumabog na tubo. Hala, talagang zero idea. Ang hirap Ay, iba nun. naman po yun sa plumbing na po Iba naman yun. nga yun. Oo. Plumbing nga naman yun. Iba nga naman yung home renovation. Halimbawa may butas sa sa wall yun. Oo. Yeah. Oo. At least, alam mo kung anong bibili. Kumbaga first aid. Opo. Tapal. Bago Tapal, kayo Band-Aid, ganun. Oo. Bago ka makatawag. Okay, tapos, out of those programs, ba't mo na-decide? Paano mo na-decide na itong massage ang Yung massage po, mag-concentrate ako dito? actually, gusto ko na siya nung nag-spa pa lang ako. Kasi nung nag-spa ako, katabi niya massage therapy. Ay, sabi ko, sayang, yun na lang pala sana ang kinuha ko, sabi ko. Tapos, naghanap po ako ng school na hindi masyadong matagal. Kasi may school na 3 years, 2 years, 1 year, 18 months. Ngayon, yung school na nagustuhan ko, ang pasok, 8:30 to 5:30, Monday to Friday. Hala. 2000, 15 or 16 ko na nakita. Tapos po, ay hindi pwede to. Monday to Friday, full load Oo, talaga. Kasi ang pasok po ng mga bata sa school, 8:30. Oo. Tapos ang daycare matatapos ng 6. Oo. Hindi ko sila maaabutan. So nag-antay po ako ng COVID. Nung nag-COVID na, lahat sarado. Tapos po nung bumalik na, medyo after a year or 2, medyo bumabalik na yung nag-open na sila lahat, pero nag-adjust ng oras. So ngayon, sabi ko, ay, i-check ko nga ulit. Tapos chinek ko po, bale, 9:30 to 4:30 na siya. Ay, swak na sa Pasok schedule. na. Opo. Pagkatapos ayusin yung mga bata ng alas 8. 8:30 drop, pasok. Tapos after work, Diretso pick up ko sila. daycare. Oo. Uwi na. So ayun, kinuha ko na siya. And how long was that program? 18 months po. 18 months. Pero ang inantay ko po 2016 hanggang 2021. So 5 years nag-antay bago makapasok sa massage therapy. Grabe rin talaga ang pag-aalaga ng pamilya, no? So now, okay, so you put up it's called Blazing Spa. Opo. And I learned about Jenicel kasi my sister went to her spa at saka sabi niya sa akin, nako, Cherry, i-feature mo to si Jenicel. Sobrang nakakatuwa siya. Tsaka yun nga, yung business mo daw talaga. And magaling ka rin daw talaga with what you do. So, inopen mo siya kailan? Bali po, nag-open po ako. Actually, wala pa akong license noon. Dumali na ako. Kag-graduate ko lang po ng massage therapy. Naghahanap na po ako ng location. Tapos yung friend ko, ni-refer niya kami dun sa isang location. So, nakuha namin siya ng August. August o... Mag-i-start kami ng August 15.
Anong year yan? 2023. Okay. Pero mag-open kami ng, August namin siya nakuha, mag-start kami mag-open September 30. Ang kaganda nga po, na-set up ko na lahat, wala pa akong lisensya. So, hindi ka pa pwedeng mag-start kasi wala kang license. So, dasal ako ng dasal. October 7, may nag-book na ng first client. Sabi ko, October 7, wala pa akong license. Lisensya. Okay. Tapos, nung kadadasal ko, October 3, dumating yung lisensya ko. So sabi ko, wow, thank you Lord. October 3. October 3 Tapos dumating October yung 7, number. meron ka ng first client. Opo. Pero Wow. wala pa talaga yung license ko. May nag-book na. Oo. 2-3 weeks ago. Pero ibig sabihin, tinayo mo na kasi yung booking system mo. Parang ano ba, advance? Ang galing mo dumiskarte, tapos ang laki ng mga, you're very Malaking risky, tulong. diba? Risky po. Pero, siguro pag alam mo, pag nagdasal ka, alam mo, kailangan Alam ko, sagutin ng nandyan siya Diyos lagi. yung mga panalangin mo Yes no? po. Nandyan siya lagi. Alam ko yun. Mhm. Yan, lahat binibigay niya sa harap ko ng hindi ko hinihingi. As in, 0 client po ako nung nag-start ako. Wala akong pera, wala. Lahat, wala. So, nagtatrabaho po ako ng 4 na clinic para habang ini-start ko yun, meron din akong income sa iba. Na nag-RMT ka rin, Opo. registered massage Opo, sa 4 therapist. na clinic. So, ibig sabihin, you put up, hindi ka muna nag-practice bago mo tinayo yung clinic mo. Hindi, dire-diretso Pagka-graduate po. na pagka-graduate mo, or pagkatapos mo mag-aral ng program, tinayo mo na agad yung Oo. spa mo. Nag-start na po ako ng booking system. Ito yung gagawin ko. Pinlano ko na po lahat. Para pag nakakuha na po ako ng location, nandun na lahat. Ready na. Nag-start na rin po akong bumibili ng paisa-isa na gamit. Hindi ko rin po sinabi sa father ko at sa asawa ko. Like, nagulat na lang sila. Oh, ang dami mong package. Saan galing yan? Anong ginagawa mo? Ay, hindi. Wala yan. Ganun ko lang. Wala akong That's pinagsabihan. so amazing. Tapos nung nakuha ko na lang po yung lease agreement, nag-sign na kami ng landlord. Saka ko lang po sinabi sa kanila, magtatayo ako ng clinic. Andito na nga pala yung clinic ko. Oo. Pero ano lang po nun, isang room lang po yun. So parang panimula Oo, kasi oo. mura lang yung bayad. Kasi Oo. wala pa akong, actually hindi ko siya kayang bayaran mag-isa. Yung pwesto, parang 1,500 siya. Tapos humanap Isang ako. kwarto lang yun Parang ano siya po, sa taas po ng plaza, 1-bedroom apartment. Oo. Pero ayaw ng landlord na gawing residential. Gusto niya commercial. So, humanap ako ng kasama ko. So, may kasama din po ko dun sa isang clinic na gusto rin mag-start. Sabi, halika na, kaya natin yan. Malading lakas na loob yun, pero tinulak ko lang, halika na, kaya natin yan. Ang ano lang naman natin, puhunan, oil at saka yung pagod natin, di ba? Yung skill natin, yun lang. Ayun, so naghati kami doon sa renta, isang room sa kanya, pero sarili niya ding Oo. business, isang room Oo. sa akin. Pero pareho kayong massage. Pareho Oo. pong massage. Ang pagkakaiba lang po, ako may facial kasi nag-ano ko ng spa management. Oo. Siya kasi, marami na siyang client. Sabi ko, marami ka ng client, kaya mo na yan. Ako, wala nga, diba? Sabi ko, magsisimula pa lang ako sa 0. Ikaw, marami na. Parang binubus ko din po siya para makapag-start. Oo. Kasi siya talaga, marami siyang client. Dahil 1 year na siyang massage therapist bago po sa akin. Tapos yun po, habang wala doon, naghanap din po ako sa iba. May 3 clinic pa po akong work. Pinagtatrabahuhan din. Okay. And it worked out. Saan mo kinuha yung pambili mo nung unang gamit? Doon po sa OSAP. Dun sa OSAP? Opo, nagtabi po ako. Pwede yun. Yung mga Nilalabas binigay pala po yun nila. Sa ano. Oo. Kasi Diretso may naman po sa bank account niyo allowance. po. Yeah. Oo, may mga allowance yun no? Na makakarating Yung talaga sa grant estudyante. Po, opo. So it started as 1 room. Ngayon po 6 rooms. 6 rooms Is it na in the po. same place? Hindi po, mga 3 blocks away lang po. Yes. At saka nasa loob po ng medical clinic. Medical center. Yung sa inyo ngayon? Opo, sa building na po, para medyo mukhang legit. Kasi doon po Legit sa, naman talaga. hindi, doon po Oo. sa dating location, akala nila mga adults pa, ganon. oo. Parang hindi yung location. Oo, ito talagang massage. Opo. Mga legit, yeah. That I get what you mean by legit now. Yes po. Kanina parang, okay. So, so now you have, kumbaga, full service na spa, no? And I'm just amazed with your story, with your journey, yung lakas Yes ng loob, yung talagang the fact na hindi mo pa sinabi sa asawa mo tsaka sa tatay mo. Minsan kasi, no, kahit na sila yung closest sa'yo, kahit na yun yung pamilya mo, no,
pag meron ka talagang gustong gawin, yung laser focus mo, minsan ayaw mo makarinig ng kukontra eh. Opo. Ay, number Diba? one. Tatay Kasi- ko po. Number one. And alam mo naman na yung care nila para lang talaga for what's best for you. Pero minsan, maraming fears na natatanim sa'yo, di ba? Or maraming kontra, na ba't mo gagawin to? Na minsan, you have to put your blinders so just you can focus Yes po. and get it done. Mhm. Okay. Kahit po itong paglipat ko sa bigger location, wala pong nakakalam. Saka lang nila lalaman, nag-post na ako na may bagong clinic. Sabi ng nanay ko, kailan ka lumipat? Ganon. Yeah. Okay. Pero after nun, okay naman Okay sila. naman po. Mhm. Yun lang, nandun pa rin yung tatay ko na ang mahal-mahal niyan, kaya mo ba? Ganon. Mm-mm. Tigil mo na yan, dito ka na lang sa bahay mag-massage. Ganon. Kasi ang Mm-mm. mahal ng renta, ganyan. Mhm. Tapos nung in-explain ko naman sa kanya lahat, ayun, tumigil din. Kasi naintindihan niya na yung numbers. Oo. Nung una nakikita niya lang yung expenses, di niya nakikita din yung papasok. Yung pumapasok. Oo. Pinaintindi ko sa kanya, so okay naman na siya. Mhm. Mhm. Paano mo ginuggle? Paano mo binalanse sa pag-aalaga ng anak? Ano po, pag nasa school po yung mga kasi tumutulong po ng malaki yung tatay ko. Siya yung nagpipick up sa school bus. Di ba, after ng school po, nasa bus sila, tapos pupunta sila sa sister ko na apartment. Siya po yung nagpipick up, tapos po susunod na lang ako. Kasi matatapos po yung school ng 3, nandun na sila ng 3:30. Tapos yung work ko po, tinatapos ko ng 5. Hindi po ako nag-overtime pag weekdays. Pag weekend lang. Mhm. Kasi sabi ko, ano Dami naman kasing kailangan tao nyo ng sa akin weekend. dito sa bahay? Nag-iPad lang kayo. Hindi nyo naman ako kailangan. Mag-work na lang ako. Kako. Mm. Yeah. Marami kasing marami nai-intimidate magnegosyo dito sa Canada. Iniisip nila sa Pilipinas na ganun din yung naging ugali mo dati, yung very entrepreneurial, yung kung magbibenta tayo ng ganito. Sabi mo meron kayong bilyaran dati or katabi ng... Ano po, family business sa lola ko po. Oo. Opo. So, So, may pero medyo bilyaran. nasa dugo na rin pala, no? Or na-expose ka doon sa, Siguro sa mga po family na-expose. members Nakikita ko si lola no, nagsusulat ng mga daily sales niya, ganyan. So oo. parang nainganyo din ako Mhm. na may sariling negosyo. Kasi naririnig ko yung comment, and I'm sure naririnig mo rin to na parang buti pa sa Pilipinas, madali magtayo ng sari-sari store or negosyo, kung anong gusto mong gawin, hindi ganun kahirap. Dito sa Canada, hindi mo magagawa yon. But you're a proof that kaya. Mas mandali nga po dito sa Canada eh. Yun lang, kailangan mo talagang pag-aralan yung numbers mo bago ka magtayo. Kasi nung unang nagtayo kami, actually si mother yung may plano. Ako wala akong kaalam-alam kasi nag-aalaga ako ng bata, malay ko sa negosyo nun. Parang natuto ko doon kasi dumali lang ng dumali, hindi na nagplano. Ayun, hindi rin po nag-workout yung unang negosyo. Kasi ang mahal po talaga ng renta. May trinay din kayo dati na Yes hindi po. nag-work. Ano yung... Parang remittance po siya, na sub-agent po si mother ng iRemit. Tapos kumuha lang ng location malapit sa apartment nila. So parang kailangan mo din po talagang yung location number 1. Sabi ko, nagtayo ka ng Filipino sa location na puro hindi naman Pilipino, talagang hindi ka kikita, ganun. So mahirap po talaga mag-start ng business. Yun lang, dapat planuhin mo number 1 yung location, sino yung mga target market mo, at kung ano yung service na ipro-provide mo, kung papasok ba sa mga tao, kung bibilhin ba ng mga tao. Yun number 1. Location. Tapos ano pa? Pag-aralan mo yung numbers. Numbers sabi mo, kasi yung mga target market mo. Kasi po yung dati, iRemit, yung parang sub-agent po ng remittance. Tapos nilagyan niya ng sari-sari store at saka konting Filipino food. Wala naman po masyadong Pilipino sa area. Kaya hindi po nag-work. Tapos, ikaw, why do you think itong sa'yo? Why do you think is it working? Kasi po yung massage therapist, sabi ko, maraming may insurance. Ayaw ng Pilipino magbayad out of the pocket. So, syempre, yung insurance gagamitin nila. So, habang may insurance, may negosyo. Ganon. Correct. So, yeah.
Tsaka, syempre, insurance po yung magbabayad. Kasi pagka Oo. hindi insurance nagbayad, huwag ka na magnegosyo kasi ang mga Pilipino ay magbayad out of the pocket. Lalo na Ako yung... man, ayaw ko rin magbayad, syempre, kasi wala na tayong pera. Tapos inflation, parang mas gugustuhin mo pang magtrabaho kaysa magpamassage. Oo. So, oo. yeah. Totoo yun. Kahit na kailangan, kahit na masakit na yung katawan natin, Opo. maraming hindi magpapamasahe dahil unang-una hindi naman yun ang necessity. Although, ano yan for me that's debatable. Self-care is a necessity. Minsan, kailangan mo yung gastusan talaga yan Yes or po. pag-ukulan ng panahon. So it's a good thing na merong insurance dito na Magko-cover. mag-expire lang yan Opo. Kailangan talaga nilang kunin yan. Hindi naman mapupunta sa kanila yung pera pag hindi nila claim yung Every year po massage natatapos. benefit nila, 'di ba? Sabi nga nung masahista doon sa yung nagpamasahe ako dati. Sabi ko, ba't biglang ang daming tao dito? Usually, nagpapamasahe ako. Hindi naman na madalas ako magpamasahe, pero the few times that I went there, wala masyadong tao. Tapos na nagpunta ako, maraming tao. Or bigla ako nasa wait list. Kasi yun daw yung pa-expire na po. na yung insurance. Opo. Pa-end na. So, nagpapabook na sila lahat. Doon ko lang naintindihan. Sabi ko, ganun pala yun. Opo. Nagpapabook na sila kahit hindi nila kailangan ng masahe or kasi nga mauubos na. Opo. Yun parang February at or something. End po ng December. End ng December. So, magre-renew Basta- ulit ng January yung insurance po nila. So, maraming may ganong benefits. Opo. No? Yung And iba hindi- po hindi. Yung iba, halimbawa, April sila or May or July, September, ganon. So, So, iba-iba po. Iba-iba yung expiration Yes, po. ng year. And hindi mahirap yung remittance sa inyo ng insurance. Ano po, yung iba, It's a mahirap. smooth process? Yung iba po, yung ibang insurance, next day meron na. Yung iba in 2 days or 1 week, yung iba 1 month, ganon. Depende po. Ang bilis din pala. 1 Opo. day, 2 days. Depende po sa Matagal yung 1 insurance. month. Oo. Yes po. Okay. So at least, pero alam, yung kumbaga, it's pretty smooth. Because I'm hearing sometimes, again, some of my mga negosyanteng kaibigan sa Pilipinas, yung bayaran pag yung pag dumadaan sa third party, kahit mga credit card or pag dumadaan sa iba, matagal ang bayaran. Depende nga po. Iba-iba din. So ngayon, are you still doing the other jobs apart from this? Nag-RMT ka pa sa labas? I suppose hindi na siguro. Tinigil ko na po yung dalawa. Yung isa, last day ko na po sa Saturday. Kasi, busy na po doon sa isa. So that's a good sign. Yes. It's growing. Yes po. And happy ka na dito or do you want, tingin mo later on, you'll put up another negosyo? Or do you want to expand this? Happy naman po ako dito. And depende po, nalulunod na po ako sa paperworks. Madami ba? Madami po kasi, Oo. kasi dapat po number 1 dyan, bookkeeping. Kasi pagdating ng tax season, Oo. po, Mabusisi. pagka inipon mo, kailangan mo na isang buwan na gawin. Oo. Pero pag ginagawa mo siya daily, hindi ka Oo. matatambakan. Pero pag naipon po, kasi gusto ng accountant, yung total na lang. Hindi na sila yung mag-separate ng tax sa ginastos mo na expenses, ganyan-ganyan. Kailangan total na po. So ginagawa mo yan every day? Hindi po, hindi. Kasi po, pagkatas ng work, uwi, Nakakapagod. bahay, Oo. bata. Hindi naman po ako maka-work sa bahay kasi Oo. nag-aabang sila. So, Correct. And how old are your kids? 6, 8, 11, at saka 14 po. And you mentioned 2 boys and 2 girls. Yes po. No? What are they into? What are your challenges naman as a mom? Ay, naku po. Or Pag as- nasa iPad na sila, wala na. Hindi ka na naririnig. Pero pag sinabi kong papatayin ko ang internet, ayan, makikinig na sila. Yeah. Pilipino pa rin ba yung pagpapalaki mo? Or do you find it challenging to raise them here in a different culture? Naman po, easy going lang naman po ako. Kung saan po yung mas makaka-easy sa aming lahat. Kasi mahirap ng buhay. Ayoko nang pahirapan pang lahat ng Totoo yan. yung kalooban ko mahirapan. Sila din mahirapan. Oo. So, kung ano na lang yung gusto ng lahat para matapos na. Para peaceful lang yung Peaceful ating na. buhay, no? In the Philippines, tell us about where you grew up, ano yung environment ng paglaki mo, ano yung mga ginawa mo doon, ano yung mga dreams mo when you were younger. Ay,
Okay po. Lumaki po ako sa Tugigaraw. Si mother ko po taga Batangas. Pag nandyan siya, bumibisita po kami sa Batangas, pag summer, ganyan. Ang Tugigaraw is your father. Opo. Tugigaraw is in the north, no? Sa may Cagayan province. So, ganun lang po ang pinupunta namin. Tugigaraw, Batangas, o kaya Manila. Tapos, nung nag-abroad na po si mother, nag-Hong Kong na siya, bibihira na po kami magpunta sa Batangas. Tapos, saka na nagpunta si mother dito. So, ayun po. Ano pa po ulit yung isang tanong? Yun lang. Yung Anong parang ginawa so, ko dun? lumaki ka sa Tugigaraw. Opo, lumaki po sa Tugigaraw. How was it like? Ano yung para dun sa mga ibang hindi familiar sa Tugigaraw? How was it? Mabundok? Hindi naman po. Parang hindi. city na rin. May Okay. mga mall, ganyan. Nga parang pala. city na Kasi rin. sorry, magkaiba pala tayo ng edad. Walking distance na rin po lahat. Ay, andyan na rin ang mga SM, ganun. So it's all, Hindi naman po SM. Nung umalis ako nandun, may SM na po. may SM Tugigaraw, Opo. hindi ba? Okay. Pero iba pa yung pangalan ng mall eh. 2009 pa po ako hindi umuwi. 2009, yung Kaya last hindi ko na rin time po na alam umuwi ngayon ka. kung anong mga bago. Oo. But like, what do you miss? Is there anything you miss about the Street Philippines? food. Street food, no? Which one in Nakakamiss po. particular? Yung mga tuknene, ganyan, hotdog, fishball, kikiam. Tapos yung ice cream pa po na nilalagay sa tinapay. Oo. Oo. Nakakamiss po. Okay. What does your husband do naman? Ngayon po, nag-work po siya sa printing company. Yung naglalagay po ng mga sign sa mga malalaking truck o kaya any vehicle. Yan po. And your kids, 14, what is the eldest? The youngest is how old? Youngest 6 po. 6 years old. Kag-graduate lang po nung eldest ko ng Ng grade grade 8. Oo. So high school na siya. opo. Next year. O nga pala. Oo. End of school year. High school. Anong gusto nilang maging? Gusto nilang maging, yung isa architect engineer daw po. Tapos yung pangalawa, sabi ko, anong gusto mo maging? Hindi pa niya alam. Gusto ko lang pera. Sabi niya. Sabi ko, mag-lawyer ka na lang. Kasi po nung bata ko, gusto ko talaga maging lawyer. Tapos one day, tinanong ako na anak ko, Mommy, what do you want when you were in your younger age? I want to be a lawyer. And what happened? I forgot about it. Sabi ko, kasi Englishan dito, dinudugo ilong ko. Hirapan ako mag-English. Kaya, yun, nakalimutan ko na po. Kasi nung dumating po dito, yung trabaho padala sa Pilipinas hanggang nakalimot. Nakalimot na ng pangarap. Tapos nung nag-start po ako nag-anak, ayun, naalala ko ulit mangarap para sa kanila. Kasi nakikita ko rin po yung mga tumatanda, lalo na marami po kaming pasyente, tumatanda, padala pa rin ang padala sa Pilipinas. Sabi ko, magtira ka para sa sarili mo. Hindi rin sila makapag-retire kasi pag nag-retire, kukunti naman yung makukuha sa government. Yung mga old age nila, ganyan, pension. So ayoko naman pong dumating sa point na tumatanda na ako, wala akong pera. Paano yung mga anak ko? Paano yung school nila? So nangarap ako. At doon po sa pangarap na ito, lumalaki sa awa ng Diyos. At hopefully po, tuloy-tuloy siya. At magpapasalamat din po ako sa ating mga kababayan na Pilipino sa pagtuloy na pagtangkilik sa pagpunta sa clinic. Yes. So kasi kanina na-mention mo, may mga kasama ka, meron ka isa na inengganyo na magsimula din ng business, di ba? So dun sa mga kakilala mong Pilipino, ano yung nakikita mong challenges ng mga Pilipino, and what do you think can they do about it? Ang nakikita ko po kasi challenge minsan sa mga Pilipino, parang sa umpisa kasi talagang mapapaisip sila, ang hirap magnegosyo, maglabas ng pera, saan ako kukuha, ganun. So, yun po yung number 1 challenge, yung cash flow talaga. So, kailangan talagang meron ka. Pag wala ka, wala mangyayari. Yung nangyari naman po sa akin, as in wala rin akong cash flow, naibili ko na ng mga gamit. Pero ang ginawa ko po kasi, nagtatrabaho din ako sa ibang clinic para may pang cash flow ko doon sa clinic ko. So, kahit wala akong kita doon, na nagsisimula, may kinikita ko sa iba. So, hanggang yun na, nung dumami, saka ko unti-unting tinanggal po yung ibang clinic para mag-focus doon sa clinic ko. Yun po kasi yung
ginawa ko na, yun na So maganda ring pang-cash flow, maalala mag-work ng sa mga, iba. maganda ring maalala natin mga nagtatrabaho, mga empleyado. Kailangan mo talaga rin mag-set aside, mag-ipon. Opo. Syempre minsan talagang ubus tayo, magpapadala ka pa or ang daming, alam naman natin lahat, madaming gastos. Pero kung kakayanin kahit na konti lang, magtabi-tabi ka. Kasi kung wala talagang seed money, walang lalaki. Paano lalaki yung halaman kung walang buto? Yes So po. kailangan kahit pa paano magkaroon ng kaunting pangkapital. Yes po. No? Tapos, tingin mo ba kaya ng maraming Pilipino magnegosyo? Kaya naman po. Kung basta focus lang po at saka determinasyon, motivation, disiplina, nandun po. Kailangan muna cut muna yung mga enjoyment. Kumbaga yung mga nakikita natin sa 5 years of enjoyment and then 50 years of yung paghihirap. Kasi nag-enjoy ka muna Tapos wala ka ng pera, naghihirap ka na ngayon. Or 5 years discipline, tapos 50 years of freedom. Yun yung mga nakikita ko pong mga quotes So, disiplina po talaga. Ang dami ko pong kinat noon. Bawal ganito, bawal kumain ng ganito, bawal bumili, tipid-tipid, ganun. So, kasi alam mo naman kung saan ka pupunta. Hindi naman yun yung gusto mong maging buhay mo na miserableng tipid-tipid na lagi. tipid forever. Forever. Diba? Kasi meron kang goal. Meron kang tinitingnang, yun na nga sabi mo, when you retire, at least you have money for yourself, Yes po. money for the kids, para ma-enjoy mo rin retirement mo by the time you're 60, 65, ang bilis ng panahon, biglang sinabi nandyan niyo na yan, po. di ba? What are your vision for this spa? You want it bigger pa? You want it parang Yes po, gusto ko rin pong dati gusto kong expand every year pero malabo. kahit hindi ganun kabilis? Kahit siguro. hindi ganun Oo. kabilis siguro. Kasi ako pag may nakita akong vision, sige gawa agad, ganun. Aggressive, tsaka impulsive, ganun ako Kaya minsan yung kaibigan ko, ay nako, lumali ka na naman. Hindi, pinag-uusapan pa lang, mamaya ginawa ko na. Ganun. So mabilis ka kumilos. Oo. Parang nag-uusap pa lang kami na mag-massage therapy tayo. Bukas naka-enroll na ako. Parang ganun kasi ako kabilis talaga. Kaya yung tatay ko minsan galit na galit sa akin na, anong ginagawa mo ngayon? Sayang pera. Kasi yung tatay ko po talaga ayaw niyang gumastos as much as possible. Sabi ko, paano ka magne-negosyo kung hindi ka magpapalabas ng pera? Walang negosyong ganun, sabi ko sa tatay ko. So, ayun naman. Minsan di ko nga sinasabi ko anong plano ko para wala ng walang kontra. Yun nga words are just words. Plans are just plans. Ang daming grand plan Yung iba, death by planning na nga Gawin na yan. Gawin kung ano na. yung next step Tama po. talagang gawin na. It's either one day or day one. Mukhang marami kang inspirational quotes. Oo nga po Dream, believe, achieve. Ganon. O diba? Kasi talagang pag nadaanan mo magiging ka talaga. Yung mga anak ko minsan tinutokso ako sa mga quote ko Dahil, yun nga, pag napagdaanan mo, lalong magre-resonate sa iyo yung mga binabasa mo. What do you do naman for fun? For fun. Laging Meron ba? Wonderland. As a Wonderland? Pinapasakay ako sa roller coaster ng mga anak ko. Basta kasama ko po yung mga anak ko, masaya na ako. Kahit saan kami magpunta. What about for yourself? Spa, manicure, pedicure, massage, ganyan. Ito happiness mo talaga to. Opo. Pero ikaw yung customer. Ako yung hindi customer. Opo, Okay. ako yung customer. So you do this in your spa or do you have Sa to iba go? po, sa iba. Oh, kasi hindi ka marirelax pag dun sa mo, Hindi, office tsaka wala naman pong manicure, pedicure sa amin. Kaya sa iba talaga. Oh, so yun yung parang guilty pleasure mo, Opo. yung time for yourself. Opo. Mukhang since bata ka pa yun talaga, no? Mani-pedi, yung sa lola mo, kinikwento mo. So that's good. You have time for yourself. Kasi a lot of moms or a lot of, mothers and parents, after a while, you lose your own identity. Parang, yun na lang, whatever makes the kids happy, which is not bad in itself. Pero kailangan meron ka rin yung sarili mo. Meron ka rin yung, ano yung gusto mo dati? Balikan mo yun talagang whether the kids are there or not. It's Yes something for yourself. Minsan lumalabas ako ng mag-isa, kumakain sa labas, ganyan, after work, gano'n. And I'm so happy to hear that you do that. Kasi mukhang talagang napaka-hardworking mo. Opo. But
It's good that you spend time also on yourself. Yes Kailangan po, natin kailangan lahat po yan yan. Nakakabaliw po pag hindi nyo ginawa. Oo, Kailangan nyo po diba? yun. Biro nyo yung 12 years na no working sa bahay lang with kids, parang nakakabaliw. Kaya kailangan talagang lumalabas. What about friends? You think kailangan Meron naman po to spend time with paminsan-minsan. friends? Or Paminsan-minsan naman po. Nag-spend time with friends. May panahon pa ba minsan kasi parang Depende po kung lahat kayo day off, di ba? Kasi sa panahon po ngayon na lahat kami massage therapist sa school, yung mga naging friends ko po, syempre iba-iba po yung day off namin. Yung iba Monday, yung iba Wednesday. So, paano kami lalabas? Kailangan mag-set talaga ng time. nai-inspire din ba sila sa'yo na nagtayo ka ng sarili mong negosyo? Opo, tapos sabi nung isa ikwento mo nga sa akin yan. Gusto din naman nila magtayo. Yun lang, hindi ko alam kung hindi pa rin kami nag-uusap-usap. Kung ano ng balita, kung may plano ba. May plano sila pero hindi ko pa natanong kung ano ng update ba. Ako lang yung dumali kasi. Ang bilis mo kasi kumilos. Is there one thing that a lot of people don't know about you? Or siguro even the closest person di alam na ganun ka? Tahimik lang ako. Pero magsasalita naman po pag kinakausap. Pero most of the time, quiet lang. Talaga. Parang hindi naman kailangan ilabas or ipagyabang kung ano yung mga lahat ng kaya mong gawin. Because you're very skilled. You are very determined. You are actually pretty mind-blowing. Nakakabilib. Thank you po. Oo, ang galing. Nakakatuwa yung story mo. And it's inspiring nga na actions talaga. It's really, tsaka parang ang basa ko wala ka ng panahon mag-isip ng failure or you don't entertain that. Or kung Hindi po. Never kong inisip yung failure. Nung i-start ako ng business, paano pag hindi lumago? Paano pag nag-fail? Hindi ko inisip. Inisip ko lang lalaki. Inisip ko lang po kikita. Yun lang talaga. Hindi ako nag-isip ng failure. Kasi alam ko naman po, andyan ang Diyos sa akin palagi. Yeah. And when some things don't work, like yung trinahin nyo, halimbawa on remittance na hindi nag-work, anong attitude mo pag ganun? Wala, pasara. Tapos pasok na ako sa school, ganun. Next. Ganun. Oo, move on. Huwag nang iyakan yung nakaraan. Kasi wala namang mapapala sa pag-iyak. Kundi mag-isip ka na lang ulit ng next na move para maging successful. Then learn from the past, Kasi hindi tayo matututo kung hindi tayo talaga titignan yung mga mali ng nakaraan. Pero hindi na kailangan iyakan pa. Yung mga nawala. Yung thoughts mo about the Philippines, for example, as your roots, parang doon ka nagsimula, did you ever entertain na bumalik doon or doon mag-retire? Or what is your ties with the Philippines or yung thoughts mo ngayon about it? Mas gusto ko po dito sa Canada. Although mahal ko po ang Pilipinas, kaya lang wala naman akong dun eh. Wala kaming property. Yung mother ko meron. Ako sa sarili ko wala. Wala akong naipundar kahit doon na property na babalikan. At saka nandito po yung mga anak ko. Although yung asawa ko po gusto niyang umuwi at doon mag-retire. Pero sabi ko, anong gagawin ko doon? Siguro uuwi ako mag-enjoy pero not to stay forever. Yeah, mas gusto ko po sa Canada. Pero mahal ko pong Pilipinas. And what is it that you love about Canada? Ano yung mga nagustuhan mo dito? Number 1 po, health benefits. Kasi pag nandun ako sa Pilipinas, pupunta ang doktor, may bayad. Dito wala. So, dito na lang ako. Yun po number 1, Canada. Sa yung benefits sa health, number 1 po. Yes. Although parehas din naman po na magastos na, alam mo yun, magastos sa grocery, sa kuryente, ganyan, utilities. The same naman na may babayaran pa din. Pero dito na lang ako sa Canada. And wala kang regrets about starting a business. May iba parang mas madali maging empleyado. Papasok ka, kuha kang sweldo. Minsan napapaisip ako, pag yung punong-puno na ako ng papeles, di na ako makaahon, naiipon na po kasi. Sabi ko, parang mas gusto ko na lang maging empleyado, papasok, uuwi, that's it, susweldo. Pero minsan naiisip ko din, hindi, kaya to, ganon. Lalago to, ganon. So, minsan nagtatalo ang isip ko, pero sige, go pa rin. Ang iniisip naman, pag empleyado ka naman kasi, yung hard work mo,
Kung pipetik-petik ka, pisweldohan ka pa rin. Pero kung nag-hard, kung matindi yung trabaho mo, pinapayaman mo naman yung kumpanya, yung boss mo. And mahirap naman para sa mga, lalo na yung principled kind of work, yung maganda yung work ethic. Talagang maraming Pilipino sa atin, ganyan eh. Na magaling talaga tayong trabaho. We wanna give our all. We wanna Yes give our po. best. At ang yung mayaman is our employer. Hindi naman natataasan yung sweldo. So, yun talaga yung pros and cons, no? But when it comes to the system of putting up business here, halimbawa yung pag-incorporate ng business, pag yung mga papel-papel, yung mga administrative, bureaucratic bureaucratic procedures, how is it like? Madali lang din po. Kasi hindi ko rin po alam ang gagawin. So nag-Google search ako ng mag-register ng business as incorporate. Tapos may lumabas na company. Kinlik ko lang sila. Tapos sila na lang gumawa lahat. Nagbayad lang ako. Sila na yung gumawa. So yun po ang madali para What sa I've akin. been hearing is ang bilis Ang bilis. ng mga paglabas ng mga papeles. Ang bilis lang po. Oo. Kasi nga, iba kasi yung sistema dun sa atin eh. Lalo na yung mga lagayan ng negosyo, yung mga kung sinong kailangan mong, na hopefully mag-change, no? Para Hopefully mas po. marami ring mga Pilipino na maingganyo mag-negosyo. But this is good because you're putting the seeds to your future, to your retirement. Yung mga bata ba nakakapunta sa Ay, spa? opo. Lalo na yung pangatlo ko po. Gustong-gusto doon. Tumatambay. So, kaya ko rin siya ginawa na ganong style kasi alam ko may mga anak ako na gustong sumama sa akin. So, doon po sa staff room naglagay ako ng maliit na space, ng maliit na bed naman na para pag tumambay sila, may space sila, hihigaan, gano'n. Tutulugan kung gusto nila mag-nap. Which is nagagamit din po ng other therapists dahil pag may waiting sila, pag-resting, nakakapag-rest sila. Pag may waiting na 1 hour and a half bago yung next client at tulog din sila doon. So, nakakatuwa po. And how is business now? Summer po matumal kasi ang mga tao gusto syempre yung lalabas, yung lagi nasa labas, bakasyon, gusto i-enjoy yung weather. Pero ganun po talaga. So ito yung parang slow yun days. pala ang season ng masahe. slow season Sabagay, oo po. nga naman. Lalo dito na matindi talaga yung seasons. Kumbaga, sandali lang may araw. Ilang buwan lang yan. So talagang minamaximize ng mga tao yan. Yes po. Meantime, pag ganyan, pwede ka na rin sigurong mag-enjoy ng konti Ay, opo. with a little bit of time for Yes po. yourself outside po. the business. Kailan ang peak Peak season? season mag-start po ng September. Ang pinaka-peak po talaga December. Yeah. Mag-start po ng September, pataas na po yan. Bakit? Apart from the weather, sige, kasi nga 'di ba? Winter, gloomy, no? Bakit kaya December ang peak? Kasi po ubusan na po ng insurance. Kumbaga, Yun pala. mag-expire Oo na po nga at the pala. end of the year yung insurance nila. Tapos magre-renew na naman sa January. Kaya gusto nilang ubusin bago matapos ang taon. Magamit po nila. Meron pa ba tayong mga nakalimutan na part of your life that you think will be inspiring to some of those who are listening to us? Ayun po, pag may vision po kayo na sa pangarap nyo, ituloy nyo lang po yan. Huwag po kayo makikinig sa iba. Go lang ng go. Meron bang mga nag-discourage sa'yo dati? Yung father ko po, Mhm. maano kasi siya, puro no. Kahit nung kabataan namin, bawal ka dito, bawal ka dyan. No nang no. Yung mayroon kang field trip, Girl Scout, no. Puro no. Oo. Kaya wag niyo po sasabihin sa iba kung may pangarap kayo, gawin niyo lang po. Oo. Tiwala lang po sa sarili. So before we let you go, maybe you can tell people nga about a little bit more details about the different kinds of services that you have. Meron bang klaseng massage na bagay para sa ganito? Halimbawa, kasi sa atin minsan, basta masahe, isang masahe lang yan. Pero bakit iba-iba yung klase ng masahe? Sinong may kailangan ng cupping, for example? Sino may kailangan ng... Meron ka... Kami isa kasi, di ba sa menu, may iba-ibang klase ng Opo. massage. Bakit deep tissue? Bakit may mga ganong klaseng massage? Okay po. So, yung mga massage naman po kasi depende sa condition ng patient. Halimbawa, may mga patient na gusto lang ng light, ayaw nila ng deep.
May mga patient na gusto naman ng deep. Mm-mm. So, kaming mga registered massage therapist, kino-customize po namin yung treatment depende po sa kailangan ng pasyente. Mm-mm. So, especially kung may mga medical condition po, kaya may cancer, may stroke, so kino-customize po namin yon. So, yung massage therapy treatment po, mostly Swedish massage. Dinadagdagan lang po namin ng specific treatments based po sa kung may injury sila or may surgery, i-adjust po namin. Pero mostly naman yung relaxation, Swedish massage. Yung mga gusto lang mag-relax, ganyan. Meron bang hilot? Yung hilot po, hindi ko nga po alam paano yung hilot kasi sa Pilipinas yun Oo. Yung, Iba hindi ko yun naman eh. natutunan po yung hilot ng Pilipinas. Pero sinasabi ko na lang, Pilipino, hilot, o di sige, halika dito, ganun na lang. Oo. Para ma-experience na kung ano yung hilot ko. Kasi Oo. wala pong therapist na pare-parehas yung yung pagmamassage. Lahat po iba-iba. What do you think makes your spa different? Yung treatment ko po, different kasi may kasamang tender loving care para sa ating mga Ayun, yun ang patient. importante. Yes po. Kasi yung iba po, pupunta sila sa iba't ibang spa, hindi nila na-experience yung tender loving care. Sabi nila, ay mas maganda sa Pilipino kasi may kasamang pagmamahal. Parang no? Iba talaga tayo mag-alaga, Opo. no? And kasama yun Opo. dun sa masahe. I guess that's intangible. Kailangan nyo na lang itry para malaman nyo kung anong ibig sabihin ni Genicel ng TLC dun sa kanyang pagmamasahe. And not just you. The other therapists are all po. Filipinos. Hindi po. Hindi rin. Okay. Bali, dalawa po kaming registered massage therapist. Yung isa po Brazilian. Tapos yung apat po non-RMT po. So non-registered pero mayroon silang mga, yung isa po holistic practitioner license. Tapos yung isa naman, yun ay Iranian po. Tapos isang Pilipino, si Ate Arian. PT po siya sa Pilipinas, university graduate. So may mga experience po. Tapos yung dalawa naman po, freshly graduate ng massage therapist and hinaantay lang po yung lisensya nila. Wow. Parang nakaka-excite. I wanna Opo. try it one of Yes these po. days. Punta po Thank you kayo so sa much. amin. I will definitely try that. Naghahanap kasi ako ng TLC. Yes Nakasama po. sa masahe. Yes po. Feeling ko yun yung nakaka-heal Nakaka-heal. Of course, nakaka-heal din yung just the fact that you are moving the blood, and doing that, the massage is good. Pero yung nakamiss yung may TLC. Opo. Thank you so much, Genicel, for Thank you po. guesting. At saka po, may lang po, last na sasabihin. May promotion po kami this month. So, kapag nagpa-massage po kayo this month, may entry po kayo sa raffle draw. Win a chance to get a free massage next month po. Yes, Okay. Tapos po sa next promotion po, July 1 to December 31, win a chance trip to Mexico for 2. Aba. Yes po. Okay. Pero syempre may rules. Dapat magpa-book kayo ng worth 150 after taxes. Tapos qualified kayo for the draw. And the winners will only be drawn if 3,000 qualifying massages have been completed. 3,000. Yes po. Para doon natin kukunin yung for 6 months. 6 months. Like pooled. Oh, yes Pooled. po. Sa 6 months na siya. Kasi doon po natin kukunin yung budget para sa ano. Nice. Ikaw rin ang nag-iisip ng marketing. Opo. Ikaw rin ang Kasi marketing sabi ko, officer paano mo. kaya? Try ko nga. Kasi naririnig ko po sa mga radio, win a trip, ganyan. So sabi ko, magbigay nga din ako ng trip sa mga clients. Kasi Wow. it's nice to give back to people na who help you naman po. Oo. So, yun ang naisip ko. So, hopefully mag-work. Okay. At tayo naman dito, it's good to support yung kapwa nating Filipino businesses. And not just because it's Filipino-owned, but because we know that quality din talaga tayo magtrabaho. Yes po, quality Diba? talaga. Ito naman, they're not all Filipino RMTs as she said, no? But it's being headed by Genicel. Tapos favorite din po ng karamihan, si Tina. I-try niyo po si Tina. Tina is Filipina. Hindi po, Iranian po. Iranian, Pero okay. marami pong may gusto sa kanya. talaga? So, yeah, try niyo din po siya. Iba kasi yung massage niya eh. Parang may flow. Basta maganda. Try niyo na lang po. Sige, ang hirap sige. i-explain. Parang ang sarap pag dinidescribe mo. Ang hirap Wala po pa ka kasing masyadong i-explain. description. Gusto ko na sumama sa'yo Oo, pabalik halika sa na, ano te. mo. Sa Na po spa kayo. mo. Sige, alis na kami muna ni Sige. Genicel. Magsa-spa muna kami. Okay But po. we'll see you again next time. And again, thank you, Jenny, for guesting. Blazing Spa is the name of her spa, and that is in, saan nga ba yung address? 1017 Wilson, Unit 401 po, sa may Kiel and Dubre. Kiel and Dubre. Okay, and that ends our podcast for today. We'll see you again next time. Thank you.